Masayang tumanggap ng iba't ibang serbisyong medikal ang mahigit 2,000 katao mula sa medical mission na inaalok ng St. Gerard Charity Foundation sa Barangay Santo Tomas sa lungsod ng Pasig nitong Sabado. Si Cherry Light magbabalita. Aling Elena, na 81 taong gulang ay marami ng idinadaing na pananakit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa katunayan, kailangan niya ng regular check-up na tuwing 6 na buwan dahil sa high blood. Pero ang budget niya, hindi naman sapat lalo't kung isasama pa ang mga gamot na nire-reseta ng doktor. Kaya naman, ang makakabenepisyo sa libreng medical mission ng St. Gerard Charity Foundation, malaking bagay para sa may sakit na si Aling Elena. Maraming salamat ga. Dahil nabigyan ako kagamot. Hindi sapat ang pira nga nabigay sa akin. Hindi ako kabili kagamot. Salamat, maraming salamat sa inyo lahat. Every time kasi di ba may medical mission, so kung ano yung mga madalas na ireseta ng mga doktor, yun yung mini-maintain namin. As well as yung mga antibiotics na nire-reseta ng doktor for the bunot ng ipin. But everything else is still the same. Unlimited ang mga serbisyong iniaalok ni Kuya Curly at Ate Sara sa mga Pasigueño tuwing may medical mission silang isinasagawa. Sobrang blessing to be a blessing to others. And nakita ko kay Kuya Curly and Ate Sara that yung puso nila to help and to really reach out to people here in Pasig para mabigyan ng medical na tulong. Hindi lang free check-up sa doktor, may dental, and then meron din para sa mata. Kung may problema sa mata, may free eyeglasses din sila. And of course, hindi lang yan, pati wellness meron din dito. So may free manicure, may pedicure, haircut, masahe, pwede din. Tinatayang nasa mahigit 2,000 katao ang nakabenepisyo sa medical mission ng St. Gerard Charity Foundation sa Santo Tomas, Pasig. Tuwang-tuwa kami dahil dito po ako sa Santo Tomas talaga dati nakatira sa looban, isa sa mga sa looban ng barangay ng Santo Tomas. At masaya kami dahil nandito kami ngayon nagme-medical mission. Sinabi ni Ate Sara na hindi lamang tuwing weekend ang kanilang pagtulong sa pamamagitan ng medical mission, kundi halos araw-araw na inaabot ng mahigit 100 katao ang pumupunta sa kanilang opisina para humingi ng tulong. Yes, every day, medical assistance, financial assistance, mga requests sa mga HOA, mga requests din nila from for their sports equipment. So lahat yan, we try our best to pacify. Pagtitiyak pa nila, natutuwa silang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan dahil minsan din nilang dinanas ang maging walang-wala. Kaya naman kami naging mapagbigay sa kapwa dahil una-una, dama po namin ang kalagayan po talaga ng taong mga walang-wala. Kasi kami po ay galing din po kami sa tunay na wala po talaga. Galing po kami sa hirap. Kaya dama po namin ang talagang tunay na taong mahirap, walang pambili ng gamot. Yun po ang dahilan kung bakit kami patuloy na nagme-medical mission po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News. Naglabas rin ng kanilang sentimiento ang mga misyonaryo ng KOJC sa Japan. Anila, handang ipaglaban ang katarungan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Narito ang balita ni Ivy Astilio. Handa ang mga misyonaryo at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na depensahan si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil alam ng mga ito ang katotohanan na inosente ang butihing pastor. Sa katunayan, hindi lang mga Pilipino kundi pati mga dayuhang miyembro ng KOJC tulad ng Japanese nationals ang handang ipaglaban ang karapatan at hustisya para kay Pastor Apollo. 私の名前は日野瑞希です。私は日本とフィリピンのハーフです。任命された息子アポロ・キボロイ牧師を無条件に愛する一人です。私はアポロ・キボロイ牧師に出会い、多くのことを学び教えてもらいました。そして全てにおいて正してもらいました。アポロ牧師は神の言葉を通して私たちに救いを与えてくださいました。神に任命された息子アポロ・キボロイ牧師と出会わなければ今の私たちはありません。彼こそ神が選んだ私たちの魂の救い人です。アポロ・キボロイ牧師、私たち家族はアポロ・キボロイ牧師のために戦います。正義のために戦います。
今起きているアポロキボロイ牧師への攻撃や嘘は私たちは信じません。なぜなら私たちは知っています。あなたの愛に勝るものはありません。あなたは偉大なる王、そして私たちはその民です。神が与えてくださいました。任命された息子アポロキボロイ牧師をこの命ある限り共についていきます。アポロキボロイ牧師、心から感謝と愛を捧げます。Labis nila ang kanilang kalungkutan nang malaman ang dinanas ng mga kapwa KOJC missionaries sa Davao City. 私は東京ジャパン KLC に所属する伊勢田と言います。日本人です。私はアポロキブロイ牧師に出会ってから長年にわたり神の言葉を通したたくさんのメッセージを牧師からいただきました。多くのことを学んできました。それゆえ今では神に任命された息子アポロキブロイ牧師と生涯を共にすることを心に決めています。今、ダバオでキングダムが自国から攻撃を受けていることを知って、私は本当に残念に思っています。なぜなら、アポロ牧師はじめ、キングダムファミリーは何も悪いことはしていない、するはずもないと、心から確信しているからです。アポロキブロイ牧師からのみんなへの愛は、本物の愛の何事でもございません。今ダバオで国がしている行為は、理にかなうことでは決してないと思います。できればすぐにやめてほしいです。これからも私たち家族は諦めることなく、本当の愛と正義のために最後まで戦っていきます。アポロキブロイ牧師に心より感謝と祈りを捧げます。Ayon pa sa kanila, bilib sila sa kabutihan at pag-ibig na ipinapakita ni Pastor Apollo hindi lamang sa mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ, kundi pati na rin sa mga nangangailangan. 私は KLC 東京の増田淳二と申します。日本人です。私がこの教会と出会って約20年になりますが、正直アポロキボロイ牧師と会うまではあまり信じていませんでした。でも25周年の時にダバオでアポロキボロイ牧師と会って頭に手をかざした時に黒い何かが頭の中にスッと入りました。この頃からアポロキボロイ牧師が本当に神の選んだ人だと思いました。彼のメッセージは本物だと思い、そしてアポロキボロイ牧師は神の言葉を通じて私たちに救いの言葉を与えてくれました。彼こそが神が選んだ私たちの魂の救いの人です。今、ダバオで起きていることは本当に残念です。私たちのアポロキボロイ牧師は今まで人のために愛を注いでくれました。そのおかげで正しく生きられるようになった人は私も含めたくさんいると思います。そんなアポロキボロイ牧師が悪いことをするなどはありえません。私を含めキングダムファミリーはアポロキ牧師のために戦います。必ず最後には正義が勝つ。最後まで私は戦います。これからも称賛賛美、また、教会にも参加できたことを喜んでいます。これからもどんどんますます教会が繁栄しますようによろしくお願いします。Higit 8 milyon ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo sa buong mundo. Bilang mga tapat na misyonaryo, malaki ang kanilang pasasalamat dahil sa kabila ng pagkakaiba ng pinagmulan at pananalita ay napagkaisa silang lahat ni Pastor Apollo para buong pusong paglingkuran ang Diyos Amang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagbabalita mula dito sa Japan, ako si Ivy Astilio para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ilang araw
araw na lang at magsisimula na ang paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm election. Kasabay nito, muling iminungkahi ng dating Chief Presidential Legal Counsel ang pagtakbo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Isang linggo bago ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election ay hindi na may kakaila na kahit saan ka lumingon ay kapansin-pansin at ramdam na ng taong bayan ang mga tatakbo sa iba't ibang posisyon, mapasenado man o lokal na posisyon. At sa kabila ng kampanya ng ilang individual at grupo lalo na sa social media na naisimulat ang taong bayan sa mga politikong hindi na dapat iboto, ay isa masaklap pa rin katotohanan na marami pa rin nahahalal sa mga ito. Pero considering na majority pa rin ay uneducated na mga botante, marami pa rin lalabas sa kanila. Labanan ng pera yan, labanan ng... Kaya they will maintain that kind of uneducated electorate para manatili sa kapangyarihan. Samantala, iminungkahi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong 2025 midterm elections. Sabi ko, tumakbo kang senador. Kasi una-una, iba na yung may posisyon ka. Ngayon, nalang wala kang posisyon, inaapi ka eh. Pag senador ka, hindi ka nila maapi ng ganon. Pangalawa, since inilulunsad ko nga yung 2020 Duterte, yung pag tumakbo kang midterm, doon makikita kung malakas ka pa sa tao. Kung mag top 3 ka, tuloy mo ang Vice President bid. Pero kung mga number 8, 9, 10, 11 ka, huwag ka na tumakbo. Kasi ibig sabihin humina ka. Kaya magandang barometro yan. Para naman aniya masiguradong makapasok ang mga ini-endorsong kandidato ng dating Pangulo. At sabi ko, patakboy mo lang sa PDP laban. Ikaw, si Bato, at saka si Bongo. Sigurado panalo kayo. Pero kung magpalagay ka ng mga iba dyan, maging etso-diretso kayo. Samantala, ayon naman sa dating palace official na magkakaroon lang ng pagbabago sa mga iluluklok sa pwesto kung... Kaya yung panukala ko po na mapag-aralin natin ang lahat ng Pilipino na libre, hindi mangyayari yun. Mangyayari lang yun kung magkaroon ng revolutionaryong gobyerno. Mangyayari yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.